Nagdulot ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng Mindanao ang Bagyong Pablo sa Tarragona, Davao Oriental. Nawasak ng mga alon ang mga bahay. Umapaw naman ang tubig sa Cagayan de Oro City kaya napilitang lumikas ang mahigit 20,000 mga residente. Live mula sa Cagayan de Oro City, may report si Maki Pulido. Maki? Pero alam mo, Jessica, nakangiti pa rin yung ilang mga opisyal na nakita natin kanina, yung mga opisyal ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Dahil kahit nga hanggang sa ngayon ay malaking bahagi pa rin ng Cagayan de Oro City ang walang kuryente at umapaw nga itong Cagayan de Oro River so far at sana naman ay hindi ito magbago ay zero casualty pa rin. Napakalayo raw mula dun sa sitwasyon na kinaharap nila noong nakaraang taon nang binayo naman sila ng Bagyong Sendong at may 2,000 katao nga ang namatay mula lang dito sa Cagayan de Oro City. Nung tinatanong natin nga yung mga taga CDRRMC, sabi nila siguro ay dahil nga noong Biyernes pa lamang ay nakapag-preemptive evacuation na sila mula dun sa yung mga residente mula dun sa mga mabababang lugar at pati na rin yung mga nasa tabing ilog. Samantala naman, Jessica, ay nasaksihan din nga naman ng mga kasamahan natin sa GMA News kung paano binayo ng Bagyong Pablo ang iba pang bahagi ng Mindanao. Halos masira ang mga bahay na nasa tabi ng dagat sa Tarragona, Davao Oriental. Sa lakas ng paghampas ng naglalakihang alon, ang waiting shed na ito nawasak ng rumaragasang tubig. Dahil dito, pinalikas ng lokal na pamahalaan ng mga apektadong residente sa 4 na barangay. First evacuation din Oo, kay siyempre naka-prepare na enough nga information gikan sa atong national government sa province, so para malikayan ang mga posibleng mahitabo na damage sa mga tao. Nasaksihan ng GMA News ang pag-rescue sa 3 pamilyang nakatira sa maliit na isla. Pahirapan ang ginawang operasyon dahil nasira ang footbridge na dapat sana'y dadaanan nila patungo sa baybayin. Madilim din dahil naputol ang kuryente. Inabot ng 2 oras bago sila tuluyang nakatawid gamit ang lubid. Salamat ako sa Ginoo kay ang Ginoo katabang kanat nakatabang ako yung gabi yun. Kay hindagat dako. Pagsapit ng umaga, kitang-kita ang pinsalang iniwan ng Bagyong Pablo. May mga bahay na nawalan ng pundasyon, mga pananim na nasira at mga punong natumba sa tindi ng lakas ng hangin. Nagka-landslide naman sa ilang bahagi ng Compostela Valley. Sa Nabunturan, 6 na oras na stranded ang mga motorista matapos gumuho ang lupa sa gilid ng kalsada. Nakahambalang din sa daan ang mga nabuwal na puno, natumbang poste at nasirang bahagi ng mga bahay. Umabot hanggang dibdib ang taas ng baha sa ilang barangay. Dito naman sa Cagayan de Oro City, nagsimulang humampas ang malakas na hangin kaninang 1:00 ng hapon. Nilipad ang bubong ng ilang bahay at nabuwal ang ilang puno. Bumagsak din ang billboard na nakakabit sa gusaling ito. Pagdating ng 3:00, tumaas na ang level ng tubig sa Cagayan de Oro River. Rumagasa ang tubig sa ilog at binaha ang 6 sa 80 barangay ng lungsod. Natangay ng tubig ang bubong ng ilang bahay, pati na iba pang debris mula sa bundok. Kaninang umaga, nagpatupad ng forced evacuation sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, mahigit 20,000 residente ang nagsisiksikan sa mga evacuation center. Kailangan namin ng tulong. Daan-daang pasahero naman ang nagpalipas ng gabi sa pantalan ng Zamboanga City. Na-stranded sila matapos kanselahin ng Coast Guard ang mga biyahe ng barko dahil sa bagyo. As of 6 p.m., Jessica, 6 na barangay nga sa may 80 barangay dito sa Cagayan de Oro City ang binaha. Pero wala pa tayong nakukuhang impormasyon kung pwede na bang bumalik yung iba pang mga residenteng lumikas pero hindi naman naapektuhan ng pagbaha ang kanilang mga lugar. Jessica? So Maki, mukhang naging maagap ang mga tiga Cagayan de Oro dahil na rin dun sa masamang leksyon na natutunan nila last year dun sa kay Bagyong Sendong.
Tama yan, Jessica. Siguro kaya sila napapangiti kanina, no? Tapos kasabay nung pagsabi nila na zero casualties so far at sana nga hindi magbago dito sa Cagayan de Oro ay dahil nga may advance warning sila na magkakaroon ng malakas na bagyo kaya't sila'y nakapaghanda. Malaking bagay daw ito, hindi katulad nung naranasan nila sa Typhoon Sendong noong nakaraang taon na nabigla sila dun sa pagbagsak nung ulan at pag-apaw nitong Cagayan de Oro River. Kaya napakalaking bagay daw nito. In fact, since Friday daw ay nagsimula ng evacuation. Yesterday was preemptive evacuation. And this morning daw may pailan-ilan pang mga naiiwan sa kanilang mga bahay ay nagpakalat pa, nagpaikot pa ng mga pulis at mga city rescuers para mag-forced evacuation na. Okay, maraming Jessica. salamat. At ingat kayo dyan sa Cagayan de Oro, Maki Pulido.